Jerami Grant at Jay Crowder papapirmahin na ng Lakers at LeBron James number pa rin sa Team USA. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan mga tropa, baka pwede ka mag-subscribe sa aking channel para manalo kayo ng tropang basketball jersey. Maraming salamat mga tropa. Let's go! Last day ng Team USA training camp ngayon bago sila sumabak sa friendly game bukas laban sa Canada. At nagsagawa na nga ang The Athletic ng isang botohan kung sino ba ang best player sa first 3 games ng Team USA camp. Ang bumoto nga ay ang mga player mula sa USA Select Team na nakalaban ang Team USA sa mga scrimmages. At ang nakatanggap nga po ng pinakamadaming boto ay walang iba kundi ang soon-to-be 40-year-old at 4-time NBA MVP LeBron James. Nakatanggap din ng boto ang 2-time MVP Stephen Curry, Drew Holiday at Anthony Edwards. Nakatanggap sila ng tigdadalawang boto at tig-iisang boto naman ang former MVP Joel Embiid, 2-time Finals MVP Kawhi Leonard, Bam Adebayo at Anthony Davis. Ayon nga po kay Amen Thompson ay sinabihan niya kaagad daw ang kanyang kambal na kakaiba. Nga daw po itong si LeBron James, 40 years old na nga daw po ito at siya pa din ang best player sa loob ng court. So pinapakita nga lang na nga mga tropa na muling nangibabaw si LeBron sa mata ng mga nakalaban nila sa training camp despite of his age at despite na napapalibutan siya ng mga mas batang future Hall of Famers. Samantala dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang bagong trade offer ng Los Angeles Lakers sa Portland Trail Blazers para makuha si Jerami Grant. Dahil nga mga tropa, meron ng 15 players ngayon ng Los Angeles Lakers ay wala na nga po silang bakanting pwesto sa kanilang lineup na magagamit pa nila para kumuha ng bagong player sa free agency. Kaya meron na lamang na nga silang dalawang option na pwedeng gawin ngayon para magpa-improve ng kanilang team. Una nga dyan ay ang pag-waive ng ilan sa kanilang mga manlalaro at pangalawa naman ay gumawa ng isang malakihang trade. Well, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo mga tropa, maliit lang naman nga daw po ang chance na gawin nila ang unang option dito dahil parang nag-aaksaya lamang nga sila ng player at ng pera dito. Kaya dahil nga dyan, inaasahan na nga nagagawa talaga ang Lakers ng isang trade ngayong off-season. Ayon pa nga sa lumabas na balita, mas naging desidido na nga po ngayon ang kanilang front office na gumawa ng isang blockbuster para makuha nila si Jerami Grant. Sa katunayan, tuluyan na nga daw po na i-offer na nga daw ng Lakers sa Portland Trail Blazers ang kanilang mga players na sina D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Jared Vanderbilt at isang future first round pick. Yes, maging si Vanderbilt nga po ay plano ng i-trade ng Lakers basta't makuha lamang nila si Jerami Grant ngayong off-season. Habang sa isa pa nga po na balita patungkol sa Lakers dahil nga po marami ng guards ang Lakers at gusto nga po nilang ibalik si Anthony Davis sa pagiging power forward next season. Kailangan nga po nilang kumuha ng isang legit na big man na makakatulong sa kanila para mapalakas ang kanilang front court. At ayon nga po sa inilabas na balita ni Evan Sidery na isa na nga daw po na fit sa Lakers na mapunta ay itong si Jay Crowder na isa rin na free agent. Nag-a-average nga po ito last season ng 6.2 points, 3.2 rebounds at 1 assist per game na may 42.2% field goals. Anong masasabi nyo dito mga tropa? Dapat ba nakunin ng Lakers sina Jerami Grant at Jay Crowder? Pakikomento naman sa ating comment section.